Narinig niya ang mahihinang tawa nito pero hindi niya pinansin. Masaya siya kasi may nakahanap ng gusto niya. Nakangiting binuksan niya yon at kumuha ng isa para tikman. Dahan-dahan, mahulog lahat yan. Masasayang lang panigurado. Natawa ulit ito habang abala siya sa pag-ubos ng isang piraso. Ang sarap. Grabe. Salamat dito sa siniguelas. Kanina pa talaga. Napatigil siya sa pagsasalita nang mapatitig sa mukha ng lalaking kaharap. Pakiramdam niya parang pinipiga ang puso niya nang makita ang buong mukha nito. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Magkano to? Babayaran kita. Walang bayad yan. Isa pa para talaga sa'yo yan. Putol nito sa mga sasabihin niya. Bumaba pa ang tingin nito sa tiyan niya. Bigla niyang binawi ang tingin dito nang mapansing titig na ito sa kanya. Naiilang siya, kaya mabilis na tinakpan niya ang Tupperware. Salamat ulit dito ha. Bayaran na lang kita sa susunod. Gusto mo ba akong bayaran? Putol na naman ito sa sasabihin niya. Marahan siyang tumango dito. Yakap niya ang Tupperware na puno ng siniguelas. Lalo siyang kinabahan sa tanong nito. Mahal kaya ang presyo nito? Hayaan mo akong ihatid na kita ngayon lang. Please? Yun na lang ang ibayad mo. Seryosong sabi nito na ikinatigil niya. Umawang pa ng bahagya ang bibig niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Gusto nga niyang lumayo dahil pakiramdam niya may sasabog sa dibdib niya. Tapos ihahatid siya nito. Please? By the way, I'm Kyle. Napahawak siya sa dibdib nang marinig ang pangalan nito. Sino ba talagang lalaking ito? Bakit ganitong epekto nito sa kanya? Bakit pakiramdam niya nasasaktan siya sa tuwing tumitingin sa mga mata nito? Bakit pakiramdam niya kilalang kilala siya nito? Hindi kaya ito ang... Pinilig niya ang ulo para palisin ang nasa isip. Sa ibang araw na lang siguro, sambit niya. Mia nga pala ang pangalan ko. Yun lang at mabilis na tinalikuran niya ito. Baby. Dinig niyang sambit nito na ikinatigil niya. Pamilyar sa kanyang endearment nito. Masarap pakinggan pero may isang himig sa isipan na kumukontra. Pinakalma niya ang sarili bago humakbang patawid. Pero bago pa man siya makatawid, sunod-sunod na businang narinig niya. Bumaling siya sa kanan niya. May paparating na tricycle at mukhang masasagasaan siya. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makakilos. Nakatingin lang siya sa paparating na tricycle. Maya-maya ay may isang bahagi ng alaala niyang nag-flash sa utak niya na naging dahilan para sumakit ang ulo niya. Pakiramdam niya hihimatayin siya sa sakit. Pero bago iyon mangyari, mabilis na may humila sa kanya palayo sa gitna ng kalsada. Ramdam na niyang sarili mawawalan na siya ng malay hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Naramdaman niya ang pagsalo sa kanya at ang huling narinig niya ay, "Oh God, Mia, baby. Wake up, please. I'm so sorry." Kyle's POV. Nakakailang silip si Kyle sa upuan kung saan dapat nakaupo ang asawa. Wala pa rin hanggang ngayon. Sinasadya na nga niyang ipadelay ng kaunti ang simula ng concert. Kumpleto na rin ang mga guest nila. Hinigit niya ang telepono niya para tawagan sana ito. Napakunot noo siya nang nabasa ang mga mensahe nito. Oh my God. Bakit ba niya nakalimutang sunduin ang asawa sa labas? Hinintay siya ng asawa. Hinintay. Pinatawag niya ang coordinator ng event na yon. Nanlumo siya nang sabihin nitong nagmadaling umalis ang asawa. Pagkatapos makita nito siya at si Myla na inaalalayan ng huli na naupo. Na-check niya din ng CCTV. Totoo nga, hindi naman kasi niya akalaing darating si Myla at ang magulang nila ni Mia. Naging abala siya kaka-entertain sa mga ito. Samantalang ang asawa ay matamang naghihintay. Tapos nakita pa nito sila ni Myla. Alam niyang nasa isip ng asawa. Kahit hindi na bumalik ang asawa niya, nasabi pa rin niyang matagal na niyang gustong sabihin sa madla. Nakasal siya sa ibang babae. At hindi kay Myla. Hindi na niya binanggit ang pangalan ng asawa dahil gusto niya maging pribado ang buhay nito. Ang buhay ng mag-ina niya. Nasaktan niya si Myla noong araw na yon. Doon nila natuklasan na wala naman talaga itong sakit sa puso. Ginawa lang nito para hindi niya iwan. Dahil takot itong mabash ng tao. Takot ito sa mga sasabihin ng iba. May balita na ba, kuya? Bungad niya nang tawagan siya ng panganay niyang kapatid. 2 linggo na simula nang umalis ang asawa.
Para na siyang mababaliw kakahanap. Wala ring idea ang mga kaibigan nito kung saan pumunta ang asawa. Hindi niya nakaya kapag tumagal pa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kapatid sa kabilang linya. Naaksidente si Mia. She's now in the hospital. Ligtas naman siya pero may amnesia siya. She can't remember you. Napaupo siya sa sofa sa sinabi ng kapatid. I'm at fault. Mahinang sambit niya na hindi nakaligtas sa pandinig ng kapatid. Dinaanan siya ng kapatid niya ng araw na yon. Pero hindi siya hinayaan ni Zoe na makalapit dahil siya nga ang sinisisi nito kung bakit naghihirap at naaksidente ang asawa. Kailangan niyang magpanggap na doktor. Mahawakan lang ang asawa. Hindi nga siya naaalala ng asawa. Yun ang masakit. Ngumingiti ito habang kausap ang mga kaibigan. At siya, nasasaktan. Nasasaktan siya kasi hindi siya nito naalala. Kahit ang totoong magulang nito, hindi nito maalala. Dahil ang kinagis na nitong ama at ina, ang laging ikinikwento nito. Siya at ang totoong magulang nitong dahilan kung bakit ito nasaktan at nagpakalayo. Silang dahilan kung bakit naaksidente ang asawa. Sila lang naman ang bukang bibig ng asawa bago ito maaksidente, ayon kay Zoe. Nakiusap si Zoe na wag muna siyang magpakita. Dahil ngayon pa lang daw nito ulit makitang ngumiti ng ganoon ng asawa. Isa pa buntis si Mia sa pangalawang anak nila. Laging dinadala ni Esang sa bahay nila ang anak para makasama niya. Ayon kay Yaya mukhang pinaglilihan nitong panganay nilang anak kung makapanggigil wagas. Hindi naman ipinagkait ni Zoe ang anak at responsibilidad bilang asawa. Gumagastos din siya sa pang-araw-araw ng mga ito, lalo na sa mga pangangailangan ng anak. Lagi lang pinapadaan kay Zoe. Kahit sa check-up nito, lagi siyang nakikinig sa mga sinasabi ng OB nito. Matagal na niyang gusto magpakita sa asawa. Pero pinipigil niyang sarili dahil baka makunan pa ito. 4 na buwan nga ang sinabi ng doktor. Hindi na ganoon kadelikado ang dinadala nito. Lingid sa kaalaman ng asawa na bahay nilang ipinapatayo, malapit sa inuupahan nito. Mahigit 1 buwan na simula nang matapos ang bahay. Pero pinapalabas lang nilang hindi pa yun tapos. Mataas ang bakod kaya hindi malalaman ng iba na tapos na. Kailangan pa niyang bayaran si Tonton at Kiko para kamustahin ang asawa na laging laman ng maliit na tindahan. Hindi rin alam ng asawa na siyang natataranta sa mga pinapabili nito kay Zoe, lalo na doon sa duhat. Kinailangan pa niyang suyurin ang malaking mall sa Maynila makahanap lang. Kagabi lang tumawag si Zoe na gusto ng asawa ng siniguelas. Bakit ba kasi ang hilig magpahanap ng asawa ng prutas na hindi pa naman season? Inistorbo pa niya ang magulang, kapatid, kabanda at mga kaibigan dahil sa siniguelas. Laking pasalamat niya nagsabihin ni Dominic na may ilang puno ito sa antike ng siniguelas. Sadyang inaalagaan iyon dahil paborito nitong kainin. Pahinog na daw ang mga iyon. Kinailangan pa niyang mamita sa likod bahay ni na Dominic. Pagkuway nilisan niya agad dahil subo lang ito ng subo kahit hindi hugas. Kagaya noong nakaraang linggo. Kitang-kita niya sa CCTV camera na nasa tindahan ito. Na basta na lang nilantakan ng maasim na balimbing. Hiningi lang nito sa batang dumaan na may daladala niyon. Hindi man lang hinugasan. Parang gusto na niyang sugurin ito at iuwi sa bahay ang asawa. Baka mapano pang nasa sinapupunan nito dahil sa pagkain ng mga prutas na hindi pa nahuhugasan. Paano kung magkasakit pa ito? Mabilis din naman siyang nakabalik dahil helicopter nila ang gamit nila papuntang Antique at pabalik ng Rizal. Dapat kinabukasan pa niya ibinigay iyon dahil dadaanan ni Zoe pero tumawag si Esang na nasa bayan ng mga ito para maghanap ng siniguelas at stress na stress kakahanap. At yun nga, nadatnan niya ang asawang lumong-lumon na nakaupo sa gutter ng kasada. Hindi alintana ang dumi at sasabihin ng ibang tao. Sa tingin niya wala itong nahanap doon. Kaya nga lalo niyang minahal ang asawa. Walang pakialam kung madumi man ang kapaligiran. Likas na dito ang kasimplihan sa buhay. Simple at napaka down to earth talaga ng asawa niya. Yun ang mga komento ng mga kapitbahay nito. Kahit si Tonton at Kiko na laging sinasadyang mangutang. Kaya rin itong makipagsabayan at makipaglaban sa buhay. Isa yun sa hinangaan niya sa dalaga noong nasa Dubai sila. Pinagmasdan niya muna ito sa malayo bago nilapitan. Nakakunot ang noon nitong tumingin sa kalangitan sa kayumoko. Bakas ang lungkot at dismaya sa mukha nito. Natakot siya ng mga sumunod na pangyayari. Ang buong akala niya nasagasaan na ito kanina. Grabe ang takot at kaba niya kanina, lalo na nang himatayin ng asawa.
Bigla siyang napaupo sa kama nang makitang magmulat ng mata ang asawa. Ang sabi ng doktor kanina baka may posibilidad na bumalik ang alaala nito dahil sa nangyari sa bayan. Kailangan niyang alamin para mapaghandaan niya ang mga sasabihin. How are you feeling? May masakit ba? Aniya sa asawa. Naupo ito bigla at tinitigan siya pagkuway inilibot ang mga mata. Marahil inaalam nito kung nasaan ito. Nasaan ako? Sino ka? Sunod-sunod na tanong nito na ikinabahala niya. Mukhang hindi pa siya nito naalala. Kailangan ba niyang sabihing asawa siya nito o ano? Sa huli itong nasabi niya. Nasa bahay natin. I'm Kyle Fernandez, the father of Art, your baby, and your faithful husband. Nakangiting sambit niya na ikinaasim ng mukha nito. Ang cute ng asawa niya. Hindi kaya naalala na siya nito? Ako din pala ang ama ng ipinagbubuntis mo. Okay ka na ba? Nasagot ko na ba ang katanungan ng mahal kong asawa? Anong pinagsasabi mo? Wala akong asawa. Hindi kita asawa. Hindi kita kilala. Manloloko ka. Akmang tatayo ito nang pigilan niyang mga paa nito. Let me go, Kyle! Sigaw nito na ikinatitig niya sa asawa. Kakaibang tono ng pananalita nito. Naalala siya nito. Naalala na siya ng asawa. Dahil hindi ganito ang pakikitungo nito sa kanya kanina. Napangiti siya at sumampa sa kama. Napasiksik naman ito sa headboard ng malaking kama nila. Bakit kita pakakawalan, ha? Asawa kita at ina ng mga anak natin. You are mine, noon pa man. Kaya bakit kita pakakawalan, Mia? Ani at dahan-dahang pumaibabaw sa asawa. Umalis ka sa ibabaw kung damuho ka. Tinulak siya nito pero hindi siya nagpatinag. Mas lalo niyang idinagan ang sarili sa katawan nito. Damn. Napatingin siya sa ibaba niya. Buhay na naman. Kilalang kilala ng kanyang katawan kung kanino lamang makakaramdam ng ganoon. Nakatitig sa kanyang asawa na natigilan din pala dahil sa mura niya. I'm sorry. Sambit na niya. Umalis ka sa ibabaw ko dahil sumasakit ang tiyan ko. Baka mapano pa ang anak ko. Sigaw ng asawa. Oh my gosh. Oh yeah. Nawala sa isipan yung buntis ito. Mabilis na umalis siya sa ibabaw nito at pinaghahalikan ng umbok ng tiyan nito. Sabay hingi ng patawad. Natigilan na naman siya nang makitang titig na titig ito sa kanya. Naaalala mo na ako? Tanong niya dito. Matagal bago ito umiling. Hindi siya naniniwala. Kita niyang galit sa mga mata nito. Naalala na siya ng asawa. Ayaw lang nitong sabihin. Nasaan tayo? Kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ng anak ko. Tumayo ito kapag kuwan. Sa bahay natin. Napakunot noo ito na bumaling sa kanya. Huwag mo nga akong niloloko. Wala akong asawa. At mas lalong hindi ko to bahay. Anito at humakbang palapit sa pintuan. Bago pa man ito nakarating ay bumukas doon at iniluwa si Art na dahan-dahan na naglalakad. Nakaalalay si Yaya. Anak, ani ng asawa niya. Pagkuway tumingin ito kay Yaya. Umuwi na tayo, Yaya. Mabilis na kinarga nitong anak nila at humakbang palabas. Pero mas mabilis siya dahil naabutan niya ito at pinigilan. Bitawan mo ako! Tiningnan nito ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. Hindi nito matanggal dahil karga nito si Art. Papa, sabay silang napatingin sa anak. Pilit itong kumawala sa asawa kaya kinuha niya ito. Hinayaan naman siya ng asawa. Nginitian niya ang anak at hinarot ng hinarot sa pamamagitan ng kiliti. Halos mapugto ang boses nito sa sobrang tuwa. Ganoon naman lagi ang bonding nilang mag-ama. Minsan sa pool din, nilalaro niya ito doon. Nang tumigil ito kakataway hinarap niya ang asawa ng seryoso. Let's talk. Binigay niya ang anak kay Yaya. Kaagad namang umalis si Esang. Hinigit niya ang asawa palapit na nasa hambahan ng pinto para maisara niya ang pintuan. Ano ba, Kyle? Galit ako sa'yo. Kaya ayokong makipag-usap sa'yo. Manluloko ka. Kaya tama ng pagkukunwari. Anitong nag-hysterical na. Binayo pa nitong dibdib niya. Tama ngang hula niyang nakakaalala na ito. Inilak niya ang pintuan ng kaliwang kamay. Habang ang kanang kamay ay nakayakap sa bewang nito. Niyakap ito kapag kuwan.
Patuloy pa rin ito sa paghampas sa dibdib niya. Umiiyak na pala ito dahil nabasa na ang damit niya. I'm so sorry, baby. Nasaktan na naman kita. Pero sana hiningian mo ko ng paliwanag bago ka nag-alsa balutan. Bumitaw ito sa kanya dahil sa sinabi niya. Anong paliwanag pa bang kailangan ko? Kitang-kita ko mismo, Kyle. Kita mismo ng dalawang mata ko. Sinungaling ka. Sabi mo magre-rehearse ka, pero nasan ka? Nasa ospital ka at sinusubuan ng kapatid ko? Wow, di ba? Ang sakit, Kyle. Pinagluto mo pa siya kaya ka nagmamadaling umalis ng Bulacan. Mapapasana all na lang talaga ako. May pagkasarkastiko nitong sabi. Naiinggit ako. Wala kang pinagkaiba sa magulang ko. Akong dapat na nasa harapan mo nung araw na yon. Akong dapat na inaalalayan mo pa upo sa upuan, Kyle. Pero si Mahal lang pinili mo. Hinintay kita. Naghintay ako. Ang sakit lang, akala ko busy ka. Sabagay busy ka naman talaga. Busy sa iba. Bakit ganun, Kyle? Bakit nasa tabi ka lagi ni Myla? Hindi ba kita kailangan? Dahil ba sa malakas ako? Na kaya kong malagpasan ang lahat ng dagok, ha? Ganun ba yun? Mabuti pa si Myla. Isang daing at kibot lang ng bibig mabilis pa kayo sa 4:00 kung kumilos. Naiinggit ako. Sana ako din. Kailangan ko din bang magpabebe o magkaroon ng sakit para mapansin nyo? Para mahalin nyo naman ako? Kailangan ko bang magmakaawa para mabigyan nyo ako ng pesteng atensyon? Ha? Ano? Kotang-kota na ako sa sakit. Kaya pakiusap. Kung sasaktan nyo lang naman ako, huwag na kayong magpakita sa akin. Please, tama na. Tama na. Anang asawa na napasalampak na sa sahig na umiiyak. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan. Gusto niya itong yakapin para aluhin. Pero hindi. Siyang may kasalanan kung bakit ito nasasaktan. Wala siyang ginawa kung hindi ang saktan ito. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa bawat salita nito. Kailangan siya ng asawa niya. Kailangan siya pero nasaan siya? Kasama ang ibang tao. Mas inuna pa niya ang ibang tao kaysa sa asawa at anak niya. Hindi ba dapat pamilya ang priority niya? Si Mia at Art ang pamilya niya. Dapat silang prioridad niya. Hindi tumigil ang asawa niya kaya pinagpantay niya ang sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit. I'm so sorry, baby. I'm sorry. Patawarin mo ko. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Pangako, give me another chance, baby. Papatunayan ko. Huwag mong sabihin kahit. Gawin mo. Anito nang mag-angat na tingin sa kanya. Masuyo siyang tumango sa asawa. Isiniksik nitong sarili sa kanya. Hinayaan niyang ilabas nitong mga hinanaing at hinanakit nang lumipat sila sa kama. Makakatulong yon para magkaintindihan sila. Puro lang siya paliwanag dito. Tama naman kasi ang asawa. Kilala niya si Mia bilang matapang na babae. Hindi niya alam na may kahinaan din. Hindi niya alam kung gumaan ang pakiramdam ng asawa niya nang ipakita ditong video ng konsyerto niya. Kung paano niya sinabing kasal siya sa ibang babae at may anak na. Maging ang mga kasinungalingan ng kapatid nito. Titig na titig lang ito pagkatapos niyon. Umiyak na naman. Nakatulog ang asawa niya sa bisig niya pagkatapos ng iyak nito.